Sabi kasi na ano, sir, na ipakontempt ako. So, yeah, I never cited you in contempt. Mr. President, well, in fact, I just raised a point of order. kaya sir, takot ako sa Hindi, iyo. hindi. Pero Hindi. kayo po ang nagsabi na wala kayong pakialam sa human rights. Bakit po niyo nasabi yun? Hindi man ako empleyado ng human rights. So, Kayong tatlong abogado ni Mr. President, turuan niyo ang kliyente niyo. yes. Na kailangan, sir, 98 Kaya di po, ako sa sandali lang po, Mr. constitutional law. President. Tatanungin ko lang po. Kung walang nakatingin, sir, barilin mo na. At ako nang mismo I will appear as your defense counsel. Sorry po. No, but Mr. President, I will not allow you to debate on me. Because if you debate and argue with me, I will even tell you that you're out of order. Kaya nga. Because any You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Sir, pinatanghali po. Sir. Hindi po ito personalan, trabaho lang po ito. Oh, alam ko yan. Okay. Nabanggit niyo 2 beses. I'd like just to remind you before I pose this question. Kasi sinabi niyo kanina, if I go to hell, so be it. Well, I'd like you to know that hell is a biblical word, Mr. President, and I do not want you to go to hell. Because if you're going to read the description of hell in the Bible, mabigat, It's terrible. mabigat po, terrible po. Yeah. So you do not want to go to hell. Well, Even your lawyers do not want to go to hell with you. kung Mr. ganun President. ang resulta ng ano ko sa Opo, ginawa opo. ko, sir. Nagbibiro lang po ba kayo doon? O talagang totoo po sinasabi? But all I did, bakit ako papatay ng tao? Bakit ako, why would I inflict injuries or death on a person na may mga pamilya yan mas masasaktan? Ito ko, I must be insane to go into a campaign against crime just to kill. Hindi mo trabaho ng polis at hindi maniwala yung polis sa akin, sir. Mr. Chair, Mr. President, I understand po sinasabi ninyo. Masasabi Pero the thing is, when you begin to say, if I go to hell, so be it. yes, I do not think that you believe in it, Mr. Chair. I do not think so. Pero anyway, tutuloy ko po itong tanong ko. Ano po. I do not need you to confirm this statement because meron po naman video rito. Meron clip. Ano po, hindi ko napapakita pa dito. But you said publicly, and I quote, if you are corrupt, I will fetch you using a helicopter to Manila and I will throw you out. I have done this before. Why would I not do it again? Now I would like to just mention the words, I have done this before. Why would I not do it again? So, nafe-feel ko po, sir, that you are justified in doing so. Basta sa tingin nyo, corrupt. yes, sir. Hindi po ba? Hyperbole naman, sir. So, Mr. Hindi Chair, papayag ang piloto niya, sir. ikaw, ganun po, ganun, Mr. Chair. So if you feel just justified in doing it, can you please name to us the victim? Sino po yung tinapon ninyo sa helicopter? Sinabi niyo po I have done this before. Why would I not do it again? Sino po yung tinapon niyo? Can you please name the victim? Well, sir, sabi ko, O nagbibiro po kayo, no? istorya lang para sa kriminal. Pero paano mo itapon niya, sir? Buksan mo pa yung Ano po yan? Parang hyperbole, ano ho? hyperbole nga. O yan. So hindi po totoo ito. Now, ay gusto ko pong batas. Yan po ba yung batas ni Mayor President Duterte o batas po ng Pilipinas? Sir, bago ko sagutin yung ano sir, kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. Salamat po. Pastor naman, sir, tulungan Pero mo lang ako Mr. Chair, hindi po ito confessional. Ano po? Ito po ay Quadcom hearing. ipagdasal. Well, of course, you have a dual, ipagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na Mr. President, trabaho lang yan.
bago niyo po sabihin yan, pinagdadasal ko po kayo. Salamat. Totoo po yun. Totoo po yun. Hindi po dasal na ama namin, ha? Hindi po dasal na our Father. Ito po ay dasal coming from the heart. Pero ito po kwento nyo kanina, Mr. Chair. Hindi naman nyo dinedepensa ng sarili nyo. Eh. Hindi naman kayo ang ni-rape. Oo. Ito po ha. Ito. Binaril nyo bigla. Binaril nyo bigla sapagkat alam nyo gumagawa ng krimen. Naunawaan ko po yun. Kahit ako, baka gawin ko. Eh. Pero ang gusto ko lang po malaman, ayon sa batas, hindi naman nyo dinidepensa ng sarili nyo. Meron po ba kayong karapatang bumaril sa isang kriminal na hindi naman kayo ang target, kundi iba? Kung walang nakatingin, sir, barilin mo na. At ako nang mismo I will appear as your defense counsel. O ito po, Marunong ako dyan, sir. Tagal ito po akong ba, fiscal. Mr. Chair, hyperbole pa po to. Sinabi po nyo, nung kayo ay mayor ng Davao, ha, that you would patrol the streets in your big bike looking for trouble. Sabi nyo. Oo. Talagang naghahanap kayo ng enkwentro para Walang- makapatay yung po. Deputy Speaker, tanahon niyo po yan nung kayo nakaupo. Ngayon ako po'y tinalaga bilang chairman ng Committee on Human Rights. Wala tayong magagawa kundi imbestigahan natin lahat ng mga human rights violations. Tama, sir. Pero kayo po ang nagsabi na wala kayong pakialam sa human rights. At bakit po nyo nasabi yun? Hindi man ako empleyado ng human rights office. I'm not trying to be funny. Wala akong pakialam sa human rights. Wala naman ako, hindi ako sa Kongreso. Hindi ako member ng whatever. Wala ako, malayo ako sa human rights. So, Mr. wala Chair. akong pakialam. Pwede ko pang sabihin sa inyo na mali kayo. Bakit? Kayo ang Pangulo ng Pilipinas. Meron kayong pakialam sa human rights. Mali kayo ron. Tama ho ba ako? Meron kayong pakialam sa human rights. Hindi lang kami, kundi ang Pangulo ng Pilipinas, merong pakialam sa human rights yan. Oo. Kaya pati ang ICC nag-iimbestiga dito. Sabihin ko sa inyo ha, ako ang unang nagsabi na hindi ako magbibigay ng anumang dokumento sa ICC sapagkat if I do that, then I am surrendering the sovereignty of this country. Correct, sir. I appreciate it. Totoo po yan. Sinabi ko po yan. Oh. Sabi ko kung gusto nila Believe ako mag-imbestiga, they do it on their own. But not use us in the committee. Opo. Ang kinakalungkot ko lang po, Mr. President, mukhang nagsasalita po kayo na hindi po sang-ayon sa napag-aralan yung batas. Yung human rights po, nasa Constitution po yan. O, kayong tatlong abogado ni Mr. President, turuan nyo ang kliyente nyo. O, hindi ba nasa Constitution yun? O, Atty. Delgra, hindi ba nasa Constitution natin ang human rights? Hindi na kailangan, sir. 98 Ito po, ako sa sandali lang po, Mr. constitutional President. Tatanungin ko lang po yung abogado nyo, sapagkat siya ay isang resource speaker. Nasa Constitution po ba ang human rights? Opo, sir. O yun, nasagot po niya. So, Mr. President, nasa Constitution po yan, at ang unang-unang dapat tumupad ng Constitution, sino po? Kundi ang pinakatatay ng buong bansa. Correct. Hindi po ba? Correct. Therefore, nagkamali kayo sa ganong salita. Retired tatay ako, sir. Hindi ba sabihin niyo sa akin, nung sinabi niyo Pangulo kayo, nagkamali kayo. Retired na po kayo ngayon. Hindi ko inaano yan. Pero nagkamali kayo ng ganong salita. Tama ako mali. Hindi yung sagot. I cannot debate with you on this, sir. No, but, Mr. President, I will not allow you to debate on me. Because if you debate and argue with me, I will even tell you that you're out of order. Kaya nga. Because any resource speaker cannot debate with any member of the Quadcom. Ang tinatanong ko lang, Mr. Chair. Congressman ako, sir. Opo. Ang tanong ko lang, dapat kayo po ang tumupad ng human rights bilang tatay po ng buong Pilipinas. Sinabi ni Atty. Delgra, nasa Constitution po yan. Sinabi nyo kanina, wala kang pakialam sa human rights. May pakialam kayo. Sir. Hindi po ba, Mr. Chair? Sir, magprangkahan tayo, sir. Opo. Sige po. Pagka ganun talaga, mayor ka, pagka criminal ka, mainit talaga ako sa iyo. Hindi po yung Pagka nag-rape ka, Mr. Chair, hindi po natin, wala pong problema ron eh. I am not actually, disagreeing with you.
I fully agree with you, Mr. Chair, Mr. President. But still, being the President of the Republic, you must be the first man that should uphold the constitutional provision on human rights. Am I right, Mr. Chair? Yes, I did it. Salamat po, inamin nyo. Ito last question na lang ito. Okay? Ito po, ang napatay na drug lord, 21. 21. Akala ko po ba lahat po ng drug lord dapat patayin? Bakit 21 lamang? Ang pusher, 7,000. Samantalang napakarami pang drug lord na buhay ngayon nasa kulungan. Yun ang pinataktakan ko. Oho, bakit nasa kulungan pa? Sapagkat maraming pera yan? Pwedeng kumuha ng magaling na abogado yan? O dapat po, kung dapat patayin ang mga drug pusher, may napatay na mga user, dapat lalong patayin ang mga drug lords. Mr. Speaker. Hindi ko Mr. na po, Chairman. hanapan natin ang paraan na patayin natin. Pero kayo po private citizen na, retired na po kayo. Wala na, sir. Hindi na po pwedeng gawin yan. You are right. Pero magiging mayor kayo uli, hindi po ba? Kung ang circumstances would call for it, sir. Gusto ko nang mag-retire. Pero kung magulo uli ang Davao, I think that I have to enter into the picture again. Pero ayaw ko na, sir. Naniniwala po ako, Mr. Chair, that any government cannot be ruled with fear. But it can be balanced with fear and love, Mr. Chair. Because if you rule any government in fear, then those people will be afraid. But if you're gone, Mr. Chair, Mr. President, they will do it again. Because they're not doing it because of fear. But Mr. Chair, I know your heart, Mr. President. You have loved so many women. Sir, You are bound to love. marami nakikinig silang lahat. Sir, bakit mo ito? You are bound to love. And therefore, sana po, kapag kayo maging mayor uli, nakita niyo na po yung pagkakamali ninyo na inamin niyo rito, sana po may pagbabago na sa Davao. Pagkat naniniwala po ako na kapag ang ating rule sa Davao ay yung pagiging makajos, pagiging matapat, pagiging honest, ay naniniwala po ako, magiging maganda po ang Davao Sa City. lahat na bagay, sir, hindi mo ako, you cannot question that. Sa dedication ko lang sa trabaho ko, on any other matter, sir, honesty, everything. Salamat Wala. po. Isang question na lang. Sabi nyo kanina, nung kine-question kayo tungkol sa reward system, sabi nyo, hindi ako nagbibigay ng reward para patayin. Hindi po yun eh. Oo. Nagbibigay kayo ng reward nung napatay na. Hindi po para patayin. Iba po yung reward na para patayin, iba rin po yung reward nang nakapatay na siya. Tama mo ba ako? Bawal yan, sir. Kung, Ayun. Kasi binibili mo yung buhay ng tao. Salamat po. Yun ang Even, pagkakaiba. even Mr. Chair. without the laws, that would be a violation of Diyos. Yung pagkakaiba, Mr. Chair, ang pagkakaiba ng reward system para patayin mo siya at yung reward system sapagkat nagbigay ka ng babuya sa isang tao, nakapatay na po siya ng drug lord. Nagano po yan nanlaban po yan Oo. So, iba po yung ganun. Di ba? Parang, sir, alam mo, sir, sa totoo lang, kung meron mang pinagkatao na talagang umaano sa Diyos, siguro talo, mas malamang pa ako sa iyo. Ang trust and faith ko sa God, kaya maybe that brought me to the presidency despite of the variance interpretation ng ano. But overall, the Filipino people would not have elected a son of a bitch. Talagang ano ako, sir. By the rules ako. Salamat Paskinan ng po, fiscal Mr. Chair. ako. By the rules ako. Salamat po, Mr. Kindly Chair. wrap up, Congressman Bante. Nagbago ang pananaw ninyo sa Quadcom. Sapagkat nung sumulat si Atty. Degra sa amin na hindi kayo makaka-attend sapagkat wala kayong tiwala sa Quadcom, ang ibig sabihin po niyan, kayo ay nagpunta ngayon sapagkat may tiwala na po kayo sa amin.
Maraming salamat po sa inyo. Sabi kasi ni ano, sir, na ipakontempt ako. So, yeah, si, ano, siya, sir, Are you done, Congressman Abante? Yes, Mr. Chair, maraming salamat po. Okay, maraming salamat din po. ikaw yan, sir. Sabi na, we will cite him in contempt. Contempt, sir, eh. Priso yan, eh. Mr. Chairman, The next to interpolate, yes, Congressman Paduano. the former president is not yet recognized in telling this committee and me to cite you in contempt. I never cited you in contempt. But, believe you me, I will not hesitate to cite it in contempt if you violate these proceedings. The internal rules, I will invoke Section 11, and you're a former congressman, and you know that. I never cited you in contempt. Mr. President, well, in fact, I just raised a point of order. Kaya, sir, takot ako sa iyo. Hindi. Thank you. Hindi ka dapat matakot for as long as you follow the rules of this ako, sir. committee and you respect the members of this committee. I will Thank you, Mr. Chairman. behave, sir, because of you. Thank you.